Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Ama, nagpapasalamat kami sa isang linggo na naman na iningatan mo kami at pinatnubayan ano man ang aming ligawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, patawarin kami at hinising upang kami, Ama, ay maging karapat-dapat sa iyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng kapatihan at katapatan mo sa iyong buhay, sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Nalangin po namin, ikaw, Ama, ang siyang maparangalan. Salamat po, Ama. Pangunahan mo kami sa lugar na ito ng presensya. Nalangin po namin, ikaw ang Diyos na maraming kumilos sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo purihin natin ang ating Diyos. Ulitin natin yung salamat. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumama. Wala nang iba na naisip pa. Di ba sana magpagkat? Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumama. Wala nang iba na naisip pa. Di ba sana salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ang ibang nagmahal sa'kin, katulad mo. Salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling mo. Kung ating pagpasan,
kami ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo makakaupo na. Ayan, good morning. Tagal natin di sa inyo. Ramdaman, tagpakanta, ramdaman. So umagang ito, wala tayong PowerPoint dahil hindi namin alam i-connect itong laptop sa TV. Dahil yung ating projector po ay kinuha na ng may-ari. Mas magandang gamitin na natin yung ating pagmamay-ari. Wala sila pastor ngayon dahil sila po ay nasa paglipay. Lahat tayo ay invited doon. Kaya lang ay wala tayong sasakyan. Kaya sa walang ito ay papag-aralan natin ano ang gusto mo. Maging mapalad o maging kawawa. Kasi kayo managpili. Anong gusto niyo? Maging mapalad o maging kawawa? Sino nagsasabing maging kawawa? Tasang paa. Sino nagsasabing maging mapalad? Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sa umagang ito ay nating papag-aralan. Anong gusto natin? Anong gusto mo? Maging mapalad o maging kawawa? Yung palang title niya, siyempre bilang tao, ang pipiliin natin ay maging mapalad. Ayaw natin maging kawawa. Kasi pag naging kawawa tayo ay mahirap ang maging kawawa. Ayan. So, nulangin pa nagibulong iti ayuda, di ba? Talaga makipilpila ka. Kasi simpay lang ada iti yan. Pero sa harapan kasi ng ating Diyos, yung salitang mapalad ay malaking bagay yun. Ibig sabihin, pag mapalad ka, nasa iyo na lahat ng mabubuting bagay galing sa ating Diyos. Ayan. So, basahin natin yan sa aklat ng Isaiah, chapter 3, verse 10. Sabi niya dito, sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. So, ang aklat ng Isaiah kasi ang sumulat nito ay si propeta. Yan, propeta Isaiah din. And dito makikita natin na sinasabi niya dito ang salitang mapalad. Tama yung sinabi kanina niya, lahat ng mabubuting bagay ay maaari nating makamtan galing sa ating Diyos. Ayan, kaya piliin natin yung maging mapalad. Yan, so di nagasat. Ore pa ito'y, ayan, ito'y katay, ito'y biyag tayo nga literal bilang tao. May mayat aji ko na nga nagasat kaysa di kakaasi. Kanya pati kain ng mga naggasat ating nga tao. Wino kakaasi ating nga tao. Siyempre, naggasat. So, sabi niya dito kasi mapalad daw dahil tatamasain natin lahat ng ating pinagpaguran. Ayan. So, sabi niya rito yung aklat na ito, sa aklat ng Isaiah na piliin natin na tayo ay sumunod sa Diyos para tayo maituring na mapalad. Biyag tayo nga nalintag, tano may bilang tayo nga nagasa. Amin nga abor, nga dapat nga matanggap tayo magkapagay ni Apo Diyos, kat matanggap tayo lahat ng pagpapala. Sabi niya dito na tatamasain natin lahat ng ating pinagpaguran. So, ang pagpapala kasi, binibigay sa atin ng ating Diyos, kahit hindi natin pinagpaguran ay pwede nating makamtan. May ibang tao na gagamitin ng ating Diyos para ipagkaloob sa atin. Sabi niya rito na sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. Yan. So, di ba masarap sa pakiramdam pag may nagbigay sa atin ng regalo? Ano? Lalo na ngayon. Marami nagbibigay sa atin ng ating regalo. Yung pagpapala na hindi mo pinagpaguran. So, mas masarap na naman na ikaw ang nagpagod. Halimbawa, pinag-ipunan mo isang bagay. Gusto mong bumili ng, halimbawa, bahay. Yan, pinag-ipunan ninyo. Yan, pinag-ipunan natin. Nakabili tayo ng ating bahay. Yan, pero sabi niya rito kasi na mapalad tayo dahil tatamasahin natin lahat ng ating pinagpaguran. So, lahat ng ating ginagawa ay nakasulat, nakalista sa harapan ng ating Diyos. At darating yung panahon na tayo ay kanyang gagantin talaan. Ayan. Kaya lahat pala ng ating pinagpapaguran ay nakasulat. Ayan, hindi nasasayang. Ayan. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, piliin natin ang maging matuwid. Ayan. So, kapag tayo kasi ay gumagawa ng matuwid, napaparangalan ang ating Diyos. Nag-aramid tayo iti nasayaat. Ayan. So, kung nanating ang aming
nagbanugan tayo kat maawat tayo, nagaramit tayo iti, nasayaat. May bilang tayo nga, nagasat, mapalad. Yan. So, kasi dito sa ating mundong ginagalawan, minsan pag may pagpapala, tayo ay nalalagpasan ano, kahit nakasulat yung ating pangalan. Minsan ay naikesan. Lalo pag hindi tayo masyadong kakilala. Kasi di simangpat ajay package ni atin inaading ko. Ibaga nga handa ka nung ammo. Siguro dagdamdawag dahi tilayla ni Valdez. Ibaga nga hindi ako kilala. Yeah, handa ka nung ammo. Isa ko na ni Pastor nga, tulos sumaro no, di mama ni Faith. Aji tulatan kanunagan ni Pastor. Ti may kabil tapos ni kabil yung ti Pastor. Yung pakis na dagi jay gamgamit karamihan baba do ti baby. Ayan, so makikita natin dito na dito sa ating mundo kasi ang batayan nila minsan ng blessing ay pantao lamang. Pero sa harapan ng ating Diyos, nakabase kung ano yung ating ginagawa. Ayan, so kapag tayo ay gumagawa ng matuwid, ayan, sabi niya rito na lahat ng ating pinagpaguran ay ating matatamasa o mapapakinabangan. So, ang aming gam dagi pagbanbanugan tayo kat nakasurat. Ayan. Han nga may lumang. Anati Lisa, wala hindi kinaubing tayo. Hindi na tatanga, ano tayo tawon tayo. Dito'y lubong kat handa tayo ma-appreciate. Dagi karamihan nga tataw kat handa tayo ammo. Gapo tayo ko na tayong tilokano nga nanumu tayo lang. Kiniapo Diyos kat amamuna tayo nagaramit tayo ti nalintag. Siya kasi ang nasa kanya kasi yung aklat ng buhay, sa aklat ng ating mga gawa. Duwa gamin kakabsat iti libro jay. Libro iti biyag, iti libro da gitar arami. Isa nga nasaya at na may surat ijay libro tayo iti garamit iti nalintag. Nung ay puro kinadakas. Yan, matuwid. Kaya para pag tayo napalad, lahat ng bagay ay ating tatamasahin. So nga, agurlong tayo, nagyampaw tayo. Ado ba nagitid ka niya yun? Nagpaaraman kayo mo ta. Yung mga pagpapala ngayon, blessing. Kasi pag ganitong mga season lumalabas yung mga nagbibigay ng blessing. Pero dapat tayong mga Kristiyano ay huwag nating hintayin na December pa kung talagang may bibigay tayo sa isang tao, di ba? Kahit anong araw naman pwede. Huwag mo nang hintayin yung December. Kasi nung ngayon nabayag nga, basol kanya mo, ururahin pala December, samta pakawanin, di ba? So lahat ng araw, pwede natin gawin yun bilang mga anak ng Diyos. No talaga daw mo lang itid mo pa yung urahin mo na December. Samto lang ang pakawanin na December. Kasi ano no, ikatanda, di bet tsaka nung December 25. O, di awanin. Ayan. So, dito sa pinapag-aralan natin ngayon dito na araw-araw, sa bawat detalye ng ating buhay, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ng ating buhay, piliin natin maging matuwid para tayo ituring ng ating Diyos na mapalad. Sabi niya rito, lahat ng ating pinagpaguran ay ating mapapakinabangan. So, kahit hindi tayo na-appreciate ng tao minsan, yung ating ginagawa, pero ang pinaglilingkuran kasi natin ay ang ating Diyos na buhay. Kasi mga bagay na nandito sa lupa, pwedeng mawala. Ayan, tanging Diyos lamang yung mananatili. Yung sunod na verse natin, sabi niya rito, at sa masasamang tao, kawawa naman kayo. Ang sasapitin ninyo ay kapahamakan. Kung ang inyong inutang ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Yan. So, pag masamang tao ka naman, sasabihin nila kawawa ka. Yan. Mapapahamak tayo pag sinabing masamang tao. So, dito rin makikita natin na sabi niya kung anong ginawa natin sa iba, maaari ding gawin sa atin. Kung ano daw yung ating inutang, siya rin kabayaran. Yan. So, sa part ng Cordillera, ganyan pa rin yung ibang mga lugar. Lalo sa part ng Kalinga yung sa Tinglayan. Pag sagi ka na kamag-anak o may napatay, ang gagawin din nila, papatay din sila dun sa lahi nila. Yan. So, tayo dito, sinasabi niya rito na dapat kung gusto nating mag-ani ng mabuti, gumawa din tayo ng mabuti para hindi tayo maging kawawa sa harapan ng ating Diyos. Kasi pag tayo masama, magiging kawawa tayo kasi kapamahakan yung naghihintay sa atin. Hindi lang doon sa impyerno. Aji nga numatay ka ngay ka. Kasi amutin natin nga tao, tanatayon, tanagdakas, kunada na.
Lumapay nga tanod do mga ikat oray nagdakas gitao numatayin ka dumatag ibaga iti nasayaan. Iso ko nada nga oray kano kasano kadakas ti tao. Adda kanulat tati kinaimbag ijay puso na. Di ka mo namang mga nga word. Iso ti karay yung magmangagkert nga kasjay. Siguro dagidad do mga tao kat talaga nasaya at mo tinaramid na. Di daduma mga tao kat madi. Kasi talaga nga ti panakaparso tayo kat inaramid na tayo na amo Diyos nga nasaya at awan iti tao nga naramid na nga dakes. Datayo lang gamin iti agpili. Nasa atin yung pagpili kung gagawa tayo ng mabuti at masama. Ay sabi niya rito na gayon din kung ano ang inyong ginagawa, gayon din ang gagawin sa inyo. So ano hantay kat nga pagaramidan dati iti dakes. Hantay matagararamid iti dakes. Dapat gumawa pa rin tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan ay gawa nila tayo ng hindi maganda. Ayan. So, tatangamin nga panawin kat bibihiran nga iti totoo. Karamihan ngay sa kuna na jay kadwa medyo asa ngay ka kunada kano nga umuno na ti agpila iti masikog kunada kano tada ti special treatment na iso na mo nagpanggap nga buntis pero ha mga buntis napamot na nakipila. Kuna nagat napartak ka no ta nakaununan. Napartak ka adip sangwanan ti tao. Sangwanan ngayon ni Apo Diyos. Nagpanggap pa nga buntis. Ano? Iso ko lang, kita mo lang tato ti tao na bibihira nga iti talaga nga totoon. Karamihan ko't peke. Ana, hanlang nga gamit. Pati tao. Iso nga tao bilang adatay nga Kristiyano kunanad toy nga ano kaya tayo nga agaramid iti nasayaat kada tayo iti pada tayo nga tao kasimod lang taramidan tayo nasayaat o rin naman minsan kat pagaramidan dati iti dakes mula tayo lata iti nasayaat kasi may mayat nga iba kanya tayo na po Diyos nga mapalad tayo kaysa maging kawawa tayo mupo kayong dalawa ayan so dito sinasabi niya na kung ano yung ating inutang yun din ating babayaran. Siyempre, nariga mo to, dautang kang bayadan, ano? Isang adagay, dautang ko ta, kaway-kaway. Guray kayo lang tabayadan kayo. Numadanon. Amok lang tapay lang dagay yung utang ko. Ana, tilisel. Tilihay. Ayan, so, may sasabali gamin kami, utang. Ayan, isang mas bendisyon na tayo ni Apo Diyos, so talaga dagay utang tayo kat bayadan tayo. Antay nga talikodan. Kasi na tayong tunga talkanan ajay tao no, mutang tayo kat, hantay nga bayadan. Ayan. So, maganda na pag tayo ay umutang, magbayad tayo. Di man ngayon, luwag-luwag. So, uray kayo lang, nag-iidati utang ko ta. Pag maluwag-luwag na, babayaran natin yan. Ayan. So, dito makikita natin sa talatang ito nating pinapag-aralan na kailangan nating mamili. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, piliin natin ang maging mapalad. Ayan, natatamasahin na natin lahat ng bagay. Huwag yung maging kawawa. Ayan, binabanggit din yan sa aklat ng Matthew chapter 7, verse 12. Sabi niya sa Matthew 7 verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ayan, so kung anong nais natin gawin sa atin ng ating kapwa, ay gawin natin yung mabuti. Ayan, huwag natin gawin yung ayaw natin. Ayan. Kas lang madigamin. Adyam mo kayat kay sorami ng tipada mga tao. Is agsubli mo lang. Isa ko na nga agsubli nga agsubli. Adi naramid tayo mo lang dakes. Ayan. So sabi niya rito na gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at mga isinulat ng mga propeta. So, importante ka kabsat nga aramidin tayo matlang kaya titipada tayo nga tao. Tapnon, agaramid na kanya titinasayaat. Yung apay nga tanga daw ng tadagi tao. Muuray pag-aramid ang tinasayaat. Dakas na tayo iti panggupda. Yung apay mo. Mapagpadasan bikat. Yung makamula ni Apo Diyos. Ayan, so, makita tayo mo lang iti Galatia, chapter 6. Ibagbaga naman lang ito nga timula tayo. Iso mo lang tiapitan tayo. Literal kasi yan. Alam mo nga muna ka ti mangga katagapit ka santo na natin isa. Ayan, so, kung ano talaga yung ating itinanim, tiyak na ating aanihin. Kasi hindi natin pwedeng gayahin ang ating
Diyos. Sabi niya sa Galatians 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring dayain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ayan. So, hindi man ngayon, yung gumagawa sa atin ng hindi mabuti. Ayan. Mag-aani pa rin sila kasi Diyos ang maghahatol sa atin. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, piliin natin ang magpakabuti. Huwag tayong magpakasama. Kasi darating yung panahon, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating Diyos. Kaya mas magandang sabihin sa atin ng ating Diyos na mapalad kaysa maging kawawa. Yan. So, lagi nating tandaan na kung ano ang ating aanihin. Yan. So, nakakita ka ba pinya? Kahit anong galing ng technology, ano? Pero may mga pinapakita ko sa technology na pwedeng mag-combine. Yung mga, halimbawa, yung apple, tapos may banana, ajag mix, tas lang ay dagijay mo lang flowers nga mix dagijay kulay na. Pwede siguro yung ganun sa technology. Ayan. Pero sa batas kasi ng ating Diyos, yung ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Ayan. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, pinapalalahanan tayo ng talatang ito na mas piliin natin yung maging matuwid. Huwag nating piliin ang maging masama. O tatanga tiyempo, uso-uso man na. Ginagita diti blessing. No hamuwa para kanya, hamuang kinin. Na, dapat no nakanaganin. Ayan. So, kasi nararanasan natin yan kahit hindi para sa kanila napupunta. Pero, lagi nating tandaan na lahat tayo ay magsusulit sa harapan ng ating Diyos. Ayan. Sa Kanya tayo mananagot, hindi sa ibang tao. Ayan. So, yun lamang yung gusto kong i-share sa umagang ito. Tayong lahat ay tumayo. Tayo umawit. Itin natin yung awit na napakabuti mo. Bago tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa mga salita Ama, aming napag-aralan, nagpaalala sa amin na kami ay piliin namin ang maging mapalad at gumawa ng mabuti, matuwid sa harapan, at tulungan mo kami ng aming maitakwil ang masama Ama sa aming pang-araw-araw na buhay, kahit may mga pagkakataon na kahit gumawa kami ng mga mabuti, may mga tao pa yung gagawa sa amin ng masama. Hayaan mo Ama ng mga salita mo ito'y magsilbing kalakasan ng aming spiritual na buhay, tulungan mo kami nito yung aming may sa puso, may sa isip, higit sa lahat, ito yung aming may sa gawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Samahan mo na naman kami, Ama, sa isang linggo na ito, ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng aming pangailangan, sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tago tayo? Sigamutin natin isa. It's your turn, my dear. Alright, nakakatawa. And the mother time. Hello. Kantaan, hindi ko na naman.
Nang ika nag-testimony, may testimony ka, absat. Nag-testimony awan. Ano naman nag-testimony? Tidagdag tayo sinofering tayo? Nagtataji ko na nang magbigay. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ipabalik, siksik, bigay at umahapang. Ipabalik, siksik, bigay at umahapang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Kami tayo tirapsat. Lord, agyaman kami manin apo Diyos, tanalpas manin apo, tingkam nagadalay ka nabigat. Kit Lord, itingkam ng ligan nga mensahe, kit isumarin apo Diyos iti. Kalasag ni wino kabalmi apo, iti panagbiag mi dito rabaw ni apo daga. Wino apo Diyos, bendisyon ng met apo, dahil iti tartarabaho, sumitinal daw ang daw. Ikan na kami apo Diyos, iti pigsakin salon at me. In Jesus' name we pray, Amen.